Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang ikalawang pangkat at ang aming topiko ay iba't ibang mga matalinhagang pahayag. Ako po si Jedediah Faye Tervasio Dacot at ang aking tatalakayin ay ang panimula ng iba't ibang mga matalinhagang pahayag. At bago po tayo pumunta sa aking tatalakayin, ano nga ba ang matalinhaga o matalinhagang salita? Base sa aking pagsasaliksik, ang matalinhagang salita ay pahayag na malalim ang kahulugan. Kadalasan, ang kahulugan nito ay hindi literal o hindi tiyak na kahulugan ng mga salita. Halimbawa, isang kahig, isang tuka na ang ibig sabihin ay naghihirap o may bulsa sa balat o ang ibig sabihin ay kuripot. Ngayon, ay pumunta na tayo sa aking tatalakayin. Ano nga ba ang matalinhagang pahayag? Ayon dito, ang matalinhagang pahayag ay kadalasang ginagamit ng mga makata at mga mamamahayag pampanitikan. Sa aking palagay, dahil sa matalinhagang estilo ng pagpapahayag, mas binibigyan ito ng kahusayan ng akda, kaya't ito ay masasabing isang sining. Ayon kay Martin Joas sa panunulat ni Estero 1979, maihahambing ito sa pagkaing nakaimbok sa loob ng refrigerator na kukunin sa panahong kailangan. Sa aking pagkakaunawa, ang matalinhagang pahayag ay hindi palaging ginagamit. Tulad ng pagkaing nasa refrigerator, handa na ang mga ito at magagamit kapag ito ay kinakailangan na. Hindi ito ginagamit araw-araw, kundi sa mga tiyak na sitwasyon o okasyon kung saan angkop ang paggamit nito para maging mas epekto ang pagpapahayag. At ang panghuli, katumbas nito ay mga salitang nasa loob ng ating utak na nailalabas o naaalala sa panahong sadyang kailangan. Ngayon, pakinggan naman natin ang susunod na tagaulat at ang kanyang tatalakayin ang kaisipang angkop sa pagpapahayag. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala ay si Karen Mijares at tatalakayin po natin ngayon ang iba't ibang daluyan sa matatalinhagang pahayag. Ang una po ay ang salawikain. Ayon kay K. Lopez Santos, sa Aklat ng Tanawan, ang salawikain ay karunungang napag-aaralan ng tao, hindi sa mga kasulatan na naiambag, kundi sa mga aklat ng karanasang nalaman mula sa bibig ng matatanda. Ang salawikain ay nakasulat sa anyong patula, kaya't may sukat at tugma. Mayaman ito sa kagandahang asal at nagsisilbing panggising sa taong natutulog sa kasamaang asal. May tuturing na matalinhaga dahil magkaminsan di tahasang sinasabi ang tunay na kahulugan. Ito ang mga halimbawa. Una, aanhin mo ang bahay na bato kung ang natira ay kwago. Mabuti pa ang bahay kubo nang nakatira ay tao. Ibig sabihin, mabuti pa ang taong mahirap na ang tirahan ay aba kasi sa mayaman nga ngunit masama ang ugali. Nais tukuyin na higit daw sa marunong ng mga kagandaang asal ang taong wala kaysa sa taong mayroon. Pangalawa, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ibig sabihin, matuto tayong lumingon o tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa atin. Mahirap magtagumpay sa buhay ang taong di marunong umalala sa mga taong pinagkakautangan niya ng loob. Ito ang pangalawang uri ng daluyan ng matatalinhagang pahayag. Ito ay ang sawikain. Ito ay nagsasaad din ng kagandahang asal, ngunit di kasinlalim ng pinapahayag ng salawikain. Kumbaga, tanging pagpapaalala ito sa taong nakakalimot kaya't mababaw lamang ang aral na binibigay. Tulad din ng salawikain, hindi diretso ay pinapahayag nito ang kahulugan ng pahayag bagamat sa karaniwang takbo ng buhay sa pang-araw-araw ang pinapahayag. Nagagamit din ito sa mga pagpapaalala sa mga nakakalimot sa tamang asal. Halimbawa, magkakahaba-haba man ang prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Anumang suliranin ay may kaukulang solusyon, anumang paghihirap ay may katapusan, huwag nating ikalungkot ang anumang nangyayaring suliranin sa ating buhay. Pangalawang halimbawa ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ibig sabihin, tumutulong ang Diyos sa mga taong marunong tumulong sa sarili, anumang dasal ang gawin ng tao, kung di niya tinutulungan ang sarili, wala ring mangyayari.
Matutong mamaluktot habang maikli ang kumot. Ibig sabihin, habang wala pa tayong kakayahan, lalo ng pera, ang pinag-uusapan, matutong pagkasyahin kung ano ang nandyan, ikay nga'y huwag gumastos ng sobra sa talagang kinikita. Ito ang pangatlong uri ng daluyan ng matatalinhagang pahayag. Ito ay ang kasabihan. Ito ang bukang bibig na hango sa karanasan ng tao at nagsisilbing patnubay sa dapat gawin sa buhay. Sa anyo, kadalas ay anyong patula na isa o dalawang taludtod na may sukat at tugma. Halimbawa, sa kapipe, ang nakukuha ay bungi. Ang taong pabago-bago ang isip, lalo di magtatagumpay. Ang taong mapaghanap ay hindi nakukontento, magkaminsan ay lalong minamalas. Pangalawang halimbawa, ang tumilaok, siyang nangitlog. Kung sino ang magsalita, siyang gumawa. Ang manok, kapag tumilaok, ibig sabihin nangitlog siya. Ang tao, kapag lubhang dinebedepensa ang sarili, ibig sabihin may kasalanan siya. Ang pang-apat na daluyan ay ang idioma. Ito ay matalinhagang pahayag na nakatago sa likod ng salita ang tunay na kahulugan nito. Natutunan ang kahulugan ng idioma sa tulong ng mga salitang dito'y nakapaligid. Natutuhan pa rin ang kahulugan sa tulong ng malalim na pag-unawa sa diwa ng pangungusap. Gumaganda ang pangungusap sa tulong ng idioma. Dahil dito ay nilalantad agad-agad ang diwang nataglay nito. Binibigyan pa rin ng mambabasa ang pagkakataong kilitiin ang sariling isip. Halimbawa, nanininggalang pugad, ibig sabihin ay nanliligaw. Kabungguang balikat, ibig sabihin ay kaibigan. Di mahulugang karayom, ibig sabihin ay makatao. Nagbibilang ng poste, walang magawa or walang trabaho. Yun lang po at maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Randy E. Rivera Jr. Magpapatuloy sa pagtalakay ng tayutay. Sa ano nga ba ang tayutay? Ang tayutay ay isang pampanitikang paraan ng pagpapahayag na ginagamit upang gawing masining, makulay at epektibo ang wika. Ito ay isang paraan ng paglalarawan o pagpapaliwanag na hindi tuwiran, kung saan ang kahulugan ay madalas na hindi literal, kundi mas malalim at mas makabuluhan. Ngayon, atin talakayin ang unang uri ng tayutay, ang pagtutulad o simili. So ano nga ba ang pagtutulad o simili? Ito ay ang paghahambing ng dalawang bagay sa tulong ng mga salitang pahambing sa masining na pahayag. Halimbawa ng mga salitang pahambing ay parang, tulad, kawangis, kapareho, simbait, at iba pa. Narito ang dalawang halimbawa. Simputi ng labanos ang binti ni Adila. Ang ugali niya'y kawangis ng asong ulol. Sa unang halimbawa, na simputi ng labanos ang binti ni Adila, dito ginamit ang panghambing na simputi. At ang inihahambing ay ang puting labanos at ang maputing binti ni Adila. At sa ikalawang halimbawa naman na ibinigay, ang ugali niya'y kawangis ng asong ulol. Dito ginamit ang panghambing na kawangis at inihahambing ang kanyang ugali at ang asong ulol. Dumako naman tayo sa ikalawang uri ng tayutay, ang pagwawangis o metaphor. So ano nga ba ang pagwawangis o metaphor? Ito ay ang paghahambing ng dalawang bagay o tao na di ginagamitan ng anumang salitang pahambing. Tahasang binabanggit ang mga salita tulad ng isang bagay o anumang inihahambing sa pinaghahambingan. Narito ang dalawang halimbawa. Labanos ang binti ni Adela at ang ugali niya'y asong ulol. Dito sa ibinigay na halimbawa ng pagwawangis,
makikita natin na tinanggalan lamang ito ng pahambing na mga salita at ito ay naging darikta o tahasang binanggit na lamang, kagaya ng unang halimbawa na labanos ang binti ni Adela. Sa ikalawang halimbawa naman na ibinigay, dito itinanggal ang panghambing na kawangis at tahasan na lang sinabi na ang ugali niya ay asong ulol. Talakayin naman natin ngayon ang ikatlong uri ng tayutay, ang personifikasyon. So ano nga ba ang personifikasyon? Ito ang uri ng tayutay na ang bagay na walang buhay ay mistulang may buhay sa tulong ng pandiwa. Dito, pandiwa na kadalasang ginagamit sa tao upang ilarawan ay siya ring ipinanlalarawan sa bagay upang mag-anyong may buhay. Halimbawa, lumakad ang ulap sa kalawakan at tumangis ang ulap sa kalawakan. Sa dalawang halimbawang ibinigay, ginamit ang pandiwang lumalakad at tumatangis. Dito sa unang halimbawa na lumalakad ang ulap sa kalawakan ay simpleng nagsasaad ng ulap sa kalawakan ay gumagalaw. Sa ikalawang halimbawa naman na tumatangis ang ulap sa kalawakan ay simpleng nagsasaad na ang ulap o ang kalangitan ay umuulan. Talakayin naman natin ngayon ang ikaapat na uri ng tayutay, ang pauring tao. Ano nga ba ang pauring tao? Ito ay ang uri ng tayutay na ang bagay na walang buhay ay mistulang may buhay sa tulong naman ng pang-uri. Ang pang-uring gamit ay pantao na ikakapit sa bagay kaya ang bagay na inilarawan ay waring may buhay na gumagalaw. Halimbawa, ang masinop kong sapatos palagi akong daladala at ang matalino kong ballpen di pa ako binibigo. Ang pagkakaiba ng personifikasyon at pauring tao ay sa personifikasyon pandiwa ang ginagamit, samantalang dito sa pauring tao ay pang-uri ang gamit. Sa dalawang halimbawa na ang masinop kong sapatos palagi akong daladala, dito ginamit ang pang-uring masinop at tinutukoy ang sapatos. Samantalang sa ikalawa naman na halimbawa, ginamit naman dito ay ang matalino sa ballpen na bagay dapat na di gumagalaw o walang kaanyuan. Ayon, ang aking panghuling tatalakayin na uri ng tayutay ay ang sinakdoki. Ano naman ang sinakdoki? Ito ay ang uri ng tayutay na tumutukoy sa isang bahagi upang tukuyin ang kabuuan. Maaring bahagi ng katawan ng isang tao o bahagi ng buhay na kahit bahagi lang ang banggitin, tumutukoy na ito sa kalahatan. Halimbawa, huwag na huwag kang tutungtong sa aming hagdan at 10 mga kamay ang nagtulong-tulong sa pagbuo ng proyekto. Sa unang halimbawang ibinigay, dito, nabanggit lamang ay ang sinabing hagdan, ngunit mababatid natin na ang kanyang tinutukoy naman ay ang tahanan, kaya ito natawag na sinakdoki. Sa ikalawang halimbawang ibinigay, dito, nabanggit lang na 10 mga kamay ang nagtulong-tulong. Ngunit ating mababatid o maiintindihan na 5 tao ang gumawa o tumulong sa proyekto. At dyan na nagtatapos ang aking paglalahad. Hayaan ninyong ipagpatuloy ng aking kagrupo ang ating talakayan. Maraming salamat. Magandang umaga po ma'am. Ako nga pala po si Elena Meduanyas, ang ika-4 na reporter mula sa ikalawang pangkat. So, nakon po report yan na is about uri ng mga tayutay. So, ang ika-6 po is oxymoron. Sa uring ito ng tayutay, palasak na gumagamit ng dalawang salitang magkasalungat ang kahulugan upang ipahayag ang
diwa ng pangungusap, dalawang salitang maaaring positibo o negatibo sa ang hatid na kahulugan. So, ang halimbawa nito ay hihiga't babangon siya sa pag-alala. Lakad takbo siya sa paghahanap ng nawawalang anak. Ang oxymoron ay isang tayutay kung saan nakasalungat o magkaibang idea ang pinagsama sa isang pahayag upang magbigay ng mas malalim na kahulugan o epekto. Karaniwan, nagmumukhang magkasalungat ang mga salita, ngunit kapag pinagsama, maaari itong magbigay ng isang bagong pananaw. So, sa mga halimbawa na nabanggit ko, makikita ang mga salita ay magkasalungat, ngunit may bisa o kahulugan kapag pinagsama. Ang ikapito is metonymia. Ang pagtukoy sa isang salita o pahayag upang katawanin ang isang bagay o pangalan sa halip na payak o simpleng salita ang tuyukin. Pinapalitan ito ng salitang matalinghaga. Halimbawa, ang ina ng bansang Pilipinas ay maliit na sukat ngunit malaki ang puso. Ilaw siya ng karanimlan ng mga taong naguguluhan. So, ang metonymia ay isang uri ng tayutay kung saan isang bagay o konsepto ay pinapalitan ng isang salita na may malapit na kaugnayan o kaugnay nito. Karaniwan, ang metonymia ay ginagamit upang magbigay ng mas makulay o mas epektibo na pahayag. So, ano akong po idadagdag na example or halimbawa is adi po. Nakinig kami sa mga awit ng kaharian. So, ang kaharian ay tumutukoy sa mga miyembro ng isang monarkiya o mga tao sa isang bansa, hindi sa mismong lugar. So, sa mga halimbawang ito ay isang bagay na pinapalitan na isang term na may kaugnayan dito, kaya't nagbibigay ito ng bagong kahulugan o pananaw. Ang ikawalo is pagtawag. Ang pagtawag ang bagay ng abstract. Walang buhay at hindi nakikita ay kinakausap o tinatawag na parang may buhay o at nakikita. Ang pagtawag sa salitang abstract ay may himig ng pagnanais o ng parang hinanakit. Halimbawa, kaligayahan kay ilap mo, ulap iduyan mo ako. So, ang pagtawag ay isang uri ng tayutay na ginagamit upang magbigay ng matinding expression ng damdamin o pansin sa isang tao, bagay, o idea. Karaniwan, ang pagtawag ay tumutukoy sa paggamit ng mga pangalan o apelyido ng tao, bagay, upang ipahayag ang mga damdamin, paghanga o paghihikayat. So, ang ako na dagdag na example is adi. Apo, halika dito. Ang apo ay isang tawag sa isang bata o apo upang magbigay pansin. Ang pagtawag ay karaniwang makikita sa mga pahayag na may layuning pagpukaw ng atensyon o pagbibigay diin sa mga isang tao o bagay. Ang siyam is paradox. Katumbas ito ng mga salawikain o sawikain, nagbibigay aral
at puso ng kagandahang asal. Madalas nagsisilbing pampaalala sa nakakalimot ng kagandahang asal. So, halimbawa nito, kung may isinuksok, may madudukot. Kung di lumingon sa pinagalingan, di makakarating sa paroonan. Makakarating sa paroonan. So, ang paradox ay isang uri ng tayutay kung saan isang pahayag o idea ang naglalaman ng mga salungat na konsepto o idea. Ngunit sa kabila ng pagkakasalungat, ito ay mayroong malalim na kahulugan o katotohanan. Maaring magbigay ito ng bagong pananaw o pagpatawa, magbigay ng pagninilay o pagpatawa sa pamamagitan ng pagkasalungat. So, alin na ako niladagdag na example sa pantawag is ang tahimik na sigaw ng puso. So, may salungat na tahimik at sigaw. Ngunit, ipinapakita nito ang mas malalim na damdamin na hindi kayang ipahayag ng malakas ngunit naramdaman. Ang paradox ay ginagamit upang ipakita ang pagkakaroon ng mga pagkasalungat na ideya sa isang pahayag na may malalim na kahulugan o pagsaalang-alang. At yun na po, ma'am. Thank you po. Hello, kamusta po kayo? Ako nga po pala si Luigi Sarmiento Ponyo. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang paglumanay o euphemismo. Ang orihinal na katawagan ay pinagagaan sa kahulugan sa pagpapalit ng ibang katawagan. Ginagawa ang pagpapalit ng katawagan upang di maging mabigat sa pandinig o damdamin ng iba ang sitwasyon. Sa madaling salita ho, ang paglumay o ang euphemismo ay ang paggamit ng mas magaan o magalang na salita bilang pamalit sa mas tuwiran o sensitibong termino. Ginagamit ito upang maiwasan ang pagpahiya, pagkapigon o pagiging masyadong direkta sa pakikipag-usap. Ang halimbawa na lang po ng paglumanay o euphemismo ay ang iginupo ang puri ng batang iyan ng kanyang kadugo. Nang ibig sabihin ho ay ginahasa ng batang iyan ang kanyang sariling kadugo. Ang pangalawa po, iba ang tabas ng mukha niya sa mga kapatid. Ang ibig sabihin ho ay pangit o kaya naman maganda ang mukha niya sa mga kapatid, parang naiiba ho siya. Kaya yun ang ginamit na iba ang tabas ng mukha niya sa mga kapatid. Pangalawa ho ay ang pag-uyam o ironya. Ito ang pagtukoy sa kabaliktaran ng katotohanan na may pangungutya. Ginagawa ang pag-uyam upang di tahasang ipamuka ang tunay na negatibong kahulugan ng pangyayari. Sa madaling salita ho, ang pag-uyam o ironya ay isang paraan ng pagpapahayag kung saan ang tunay na kahulugan ng isang pahayag ay kabaliktaran ng literal na kahulugan nito. Madalas itong ginagamit upang manudyo, o manlibak, o magpatawa sa mapanayong paraan. Narito ang mga halimbawa ng pag-uyam o ironya. Ang ganda ng grades mo, karamihan ay bagsak, ay isang halimbawa ng pag-uyam o ironya. Sa unang bahagi pa lang, mapapansin niyo po, ang ganda ng grades mo ay isang parang papuri. Ngunit sa ikalawang bahagi, karamihan ay bagsak. Ipinapakita na kabaliktaran pala hindi maganda ang grades. Ibig sabihin, ito ay isang mapanuyang paraan ng pagsasabi na hindi talaga maganda ang kanyang marka. Pangalawa, ang ganda ng damit mo, para kang manang, ay isang pag-uyam o ironya dahil sa hindi tugmong papuri at komentaryo. Sa unang bahagi pa lang, mapapansin nyo na ang sinabi ay, ang ganda ng damit mo, parang pinupuri ang damit. Ngunit sa ikalawang bahagi, para kang manang, pinapahiwatig na mukhang luma, konserbatibo, hindi kaaya-aya ang estilo ng damit. Ibig sabihin,
Ang tunay na mensahe ay hindi talaga papuri, kundi isang mapanuyang bangutya o banal na panlalait. Pangatlo, ang hyperbole o exaggerasyon sobrang sa dapat o katotohanan ang binabanggit na pahayag. Ang susuriin, ang diwa ng pahayag ng animoy pagyayabang na nais ipangalandakan. Sa madaling salita, ang hyperbole o exaggerasyon ay ginagamit ito upang ipakita ang isang punto o pagtatasa at hindi dapat kunin bilang literal na katotohanan. Halimbawa, bumaha ng pera sa amin nang dumating ng tatay galing Saudi. Ang pahayag na bumaha ng pera sa amin nang dumating ang tatay galing Saudi ay isang halimbawa ng hyperbole o exaggerasyon. Hindi literal na bumaha ng pera sa inyo, ngunit ang pahayag ay nagpapakita ng isang malakas na emosyon ng paghanga at pagtuwa sa pagdating ng tatay galing sa Saudi at sa pera ang dala niya. Pangalawa, wala akong pakialam kahit ikaw na lamang ang lalaki sa mundo. Ang pahayag na wala akong pakialam kahit ikaw na lamang ang lalaki sa mundo ay isang halimbawa ng hyperbole o exaggerasyon. Hindi literal na ikaw na lamang ang lalaki sa mundo, ngunit ang pahayag ay nagpapakita ng isang malakas na emosyon ng pagtanggi o pagkakawala ng interes. Hello everyone, my name is Noel Lukban and my topic is onomatopoeia, one of the part of Tayutay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng onomatopoeia? Ang onomatopoeia, ang tunog o himig ng salita ay nagpapahiwatig ng kahulugang ito. Sa bagay na ito, lubhang kailangan sensitibo tunog ng salita ang nakikinig upang may ugnay sa tinutukoy. Halimbawa, dinig na dinig ko ang langit-ngit ng liwayway. Ang tunog o himig ng aking ginamit ay langit-ngit. Another example is, labis na takot ang nadama ko matapos kong marinig ang dagundong ng kulog. Ang aking himig o tunog na ginamit ay dagundong. Sunod is aliterasyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng aliterasyon? Ang pag-ulit ng tunog katinig sa simulang titik ng mga salita sa loob ng pahayag. Pare-parehong tunog ng katinig ng simulang titik ang karamihan ng mga salita sa loob ng pangungusap ang tinutukoy. Halimbawa, si Berto ay bababa sa bahay bukas ang bukang liwayway. Ang aking tunog katinig na ginamit ay B. Ito ay si Berto, bababa, bahay, bukas, at bukang. Another example is katulong, katuwag, kabalikat sa karamihan ng kinamulaknan. Ang aking ginamit na tunog katinig ay K. Ito ay katunog, katuwang, kabalikat, karamihan, at kanimulatnan. The last but not the least is asonasyon. Ano nga ba ang salita asonasyon? Ang maraming pag-uulit ng pagkaparehong tunog patinig sa simulang titik ng mga salita sa loob ng pahayag. Dito'y pare-pareho namang titik ng patinig ang simula ng karamihan ng mga salita sa loob ng pangungusap. Halimbawa, aalis ako anak sa aking aning mga kasiyahan. Ang aking tunog patinig na ginamit ay aalis, anak, aking, anyo, at anina. Ng araw po sa iyong lahat. Ako nga po pala si Daniel Sadiwa Inclula at andito ang aking report sa retorika. Alusyon. Ang pag-alalang muli sa kaalamang patuloy na naiimbak sa likod ng utak ng taong may pinag-aralan. Kabilang ang mga ito sa ating wikang Frozin na naaalala't nagagamit sa panahong talagang kailangan. Ito ang mga salitang kapag nabanggit
agad matutukoy kung nasa kategoryang literatura, mitolohiya o Biblia. Letter A. Alusyon sa heograpiya. Sa pangungusap ay may binabanggit na naukol ang kaisipan sa heograpiya. Halimbawa, Mount Matmayon ang Mount Fuji ng Pilipinas. Lungsod ng Baguio ng Amerika ng Pilipinas. Sunod ay alusyon sa literatura. May binabanggit sa pangungusap na tinutukoy din sa literatura. Halimbawa, wala na yatang Maria Clara sa panahong kasalukuyan. Marami pa ring Doña Victoria ang nakakalat sa lipunan. Sunod ay alusyon sa mitolohiya. Tauhan o pangyayaring bahagi ng mitolohiya ang nasa loob ng pahayag. Halimbawa, Adonis sa laki ng katawan, ang mga lalaking nag-eehersisyo sa tuwi-tuwi na. Ang kapalaran niya ay Oedipus Rex. Ang panghuli ay alusyon sa Biblia. Ang ginagamit na pangalan ng tao o pangyayari sa akda ay hango sa Biblia. Ito ang halimbawa. Ang tiwala't pagmamahal sa kanyang asawa'y walang iniwanan kay Jose na asawa ni Maria. So, walang iniwan kay Job ang naging kapalaran niya. At yan lamang po ang aking report.